Baka sa mukha ni LV Vergara ang 3 taon na di umano'y pang-aabuso sa kanya ng mga amo at hindi ito makakaila nang humarap siya sa Senate Committee on Justice hearing. Sa pagdinig na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino, narinig pa ang ibang mga kwento ng paghihirap ni Manang LV. Ano sinakan nyo? Balita ko sumakay raw kayo sa truck ng sibuyas. Totoo po yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng sibuyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, 2 lalaki. Bakit sa truck kayo ng sibuyas sinakay? Wala daw po akong ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Sinakay sa Roro yung truck ng sibuyas. Opo, para wala nang pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Opo. Si Senator Rapi Tulfo hiniling na maamyendahan ng Batas Kasambahay o Kasambahay Act na iniakda ni Senator Jinggoy Estrada. 1 dekada na ang nakakalipas. I think we have to revisit that. Meron ako isasuggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang-api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag tumawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling ma-memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Nagsimula ang kalbaryo ni Manang LV noong taong 2020 nang pagbintangan siya na nagnakaw ng 12,000 pesos at relo na nagkakahalaga daw ng 15,000 pesos. Pagbabahagi naman ni Tulfo, ang pagbibintang sa mga kasambahay ng pagnanakaw ay tila nagiging modus na ng mga mapang-abusong amo. Only then, mapoproteksyon na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na si kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Napabaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, atas na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill naman this time, kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay, and then mataas na parusa, dapat one-strike policy laban doon sa mapang-api mga amo. Si Estrada agad sinabi na bukas siya na maamyendahan ang iniakda niyang batas. As the principal author of the Batas Kasambahay, I'm open to revisit the Batas Kasambahay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing. Thank you, Mr. Chair. And I would also like to reiterate to subpoena the employers of Aling LV, si Jerry Ruiz, Franz Ruiz, and the 2 children. Hindi nakadalo ang mga dating amo ni Manang LV, ang mag-asawang negosyanteng sina Jerry at Franz Ruiz ng Mamburao Occidental, Mindoro. Ikinatwiran ng mag-asawa sa hindi pagharap sa pagdinig ang kanilang mataas na presyon, kaya't hiniling na ni Estrada na padala ng mag-asawa ng subpina para maobliga ng humarap sa susunod na hearing kasama pa ang kanilang 2 anak. Samantala, itinuro pa ni Manang LV ang ilang tao na sa kanyang palagay ay dapat sumaklolo sa kanya gusto lang tumulong pa para masadlak siya sa malaimpyernong kalagayan. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya na nakon, pwede mo mga totoo? Ano po motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot po sa tindahan, yun po ay palengke. Open po yung... Kaya nga sa dinami-daming pulis, may mapayat, may matangkad, may maliit, fits your description, at ikaw sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit? Kaya siyempre, merong dahilan. At kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukod na ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor.
Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, sabi siya totoo. Ang itinuro ni Manang LV na pulis na nagbanta sa kanya ay si Sergeant Lisa Palabay na nailipat na sa Provincial Police Office mula sa Mamburao Police Station dahil sa isinagawang investigasyon sa kanya base sa reklamo ng naabusong kasambahay. Ang isa pang itinuro ni Manang LV ay si Barangay Chairman Jimmy Patal na siya pang nagtimbre sa mag-asawang Ruiz ukol sa reklamo laban sa kanila. Hintayin lang po ng yung amo ko. Tinawagan na po, sabi po niya, Sir Jerry, nandito yung sa bahay mo, yung katulong mo. Tapos sabi po nung kapitan na, inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. Pero inold ka ba niya? Ba? Inold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Ninyo po, Ni Kapitan. ibinigay na po sa amo ko. Pero hindi Pagdating niya po, pagdating ng amo ko, pinasundo niya pero po. ibig sabihin, Ayon sa mga otoridad, kasama na ang Commission on Human Rights at Department of Social Welfare and Development, maaring maharap sa mga kaso si Patal dahil sa mga hindi niya ginawa at ginawa niyang aksyon sa reklamo ni Manang LV. As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. so, who will file that case against this chairman? Intervention of duty. Kami po kasi, ang mandato namin is may mandate is to investigate po. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay, so you will recommend that after investigation, doon sa lawyer na provide para kay ma'am, pagtulungan niyo po. Yes, we will coordinate with the lawyer of Manang LV. Samantala, matapos suspindihin ang pagdinig, binigyan ni Estrada ng tulong pinansyal si Manang LV bilang pagtupad sa pangako niya sa inabusong kasambahay. Jan Escosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.